Napaaway si Derek White habang nanonood ng isang football game sa pagitan to ng Colorado at Colorado State. Ito kasi yung hometown ni Derek White. Pero yung school niya, yung Colorado University na naglalaro sa home court ng Colorado State na isa sa mga rival ng team niya. Sinubukang bigyan si Derek White pero hindi naman tumama ng solid. Magpapasko na rin kasi kaya better to give than to receive. Di umano nagkaroon ng trash talkan sa pagitan ng mga supporter ng bawat team at naipit sa gitna noon si Derek White. American football pa naman yung ginaganap na game kaya common na nagkakaroon ng ganong away sa mga ganong arena lalo na sa mga fans at supporter. Kung nanonood kayo ng NFL, napaka-common ng ganong senaryo na yung mga fans nag-aaway kapag football game. Hindi ko maalala yung isa kung Pittsburgh Steelers game ba yun na merong lalaking fan na nanapak ng isang girllet na fan habang nasa game. So kailangan ko baguhin yung mga wording. Sa NBA, nakokontrol pa yung ganong senaryo. Pero sa NFL or kaya American football game, bibihira na nagsasalubong talaga yung mga fans at minsan nag-aabangan pa sa labas yun. Si Derek White, mild-manner na player pa, hindi ganong kabilis maasar. Kita naman sa clip na nakikipagsagutan siya at susugod din sa isang fan. Agad naman dumating yung security at naawat. Binakapan din siya ng mga kasama niyang taga Colorado State. Wala namang kasong final sa police station. Agad din naman umalis si Derek White. Parang Sabado or Linggo pa nangyari yung gulo dahil September 15 nangyari yung game. Nakakalito din sa time zone. Isa lang yung masasabi ko doon. Panalo yung fan na merong video na nakuha ng TMC kasi bayad yun. Kaya gagatasan ko kahit papano. Mukhang hindi naman mapapahamak si Derek White sa NBA or kahit sa Boston Celtics kasi wala namang kasong final. Siya rin naman yung tinamaan ng swing ng kabila. Halos katulad to ng kina Zubac at Dario Saric na napaaway sa isang bar habang nasa Greece. So outside NBA season yun at outside NBA premises din kasi. Sa ibang balita naman, para mapahaba ko lang ang episode na to, si Jalen Green nakikipagbuno sa Houston Rockets dahil 30 plus days na lang magsisimula na ang NBA season at yung deadline para sa contract extension. Ibig sabihin kapag si Green hindi nakakuha ng kontrata, mag-iintay siya until next off-season na delikado yun para sa kanya dahil pwede siyang baratin lalo na based on sa performance niya or kaya naman tumaas yung value. So 50-50 chances para kay Green. Pwede pa rin naman siyang operan during season kaso hindi max contract. Parang tanggap na rin ni Jalen Green na hindi siya mabibigyan ng max contract ito yung 5 taon. Sinabi rin naman niya na gusto niya makapasok sa playoffs next year at base naman sa lineup kaya nila makipagsabayan sa ibang team sa West. Kung nasa East, yung lineup ng Rockets ngayon baka nakapasok pa sila sa playoffs kaso nasa West nga. Gustong makakuha na lang din ni Jalen Green ng long-term contract sa Rockets. Kung hindi man 5 years, nasa 4 years ang pwede makuha ni Green. Pero yung nasa report dati, 3 taon lang ang gustong ibigay kay Jalen Green. Ang pagiging consistent pa rin sa game ang hinahanap or iniintay ng Houston para kay Jalen Green. So nagawan ko na dati to ng episode. Siya ang second leading scorer ng Rockets behind Alperen Sengun na kahit ngayon hindi pa rin nabibigyan ng kontrata. Ang problema talaga dun, mabibigyan naman talaga ng max contract either si Green or si Sengun. Kaso sabay sila ng draft class 2021. Kapag binigyan silang dalawa ng Rockets ng max contract, $400+ million agad yon sa dalawang player pa lang. Kaya bad timing dun sa dalawa.